Beatrice, buti naman nag-decide kang sumama sa amin. For a change, no? Nababaduyan na ako sa buhay ko ngayon eh. Parang gusto kong magwala. Parang gusto kong magpakasama. Pagdating natin sa Maynila, lahat ng disco na yan, pupuntahan natin. Yan lang bang pagpapakasama sa'yo ang mag-disco? Yan ang baduy. Pwede ba? Eh, alam mo namang good Christian girl ako, no? Hindi ko kayang palipat-lipat ng lalaki. Pero hindi na siguro ngayon, Mare. Alam nyo, may nakilala akong PMA, macho. Palagay ko natagpuan ko na si Mr. Right. Loka, 10 taon mo na sinasabi sa akin yan, no? Last-last na nga yung bisig mo sa tuwing iiwan ka ni Mr. Right. Wala naman Mr. Right eh. Lahat yata ng lalaki may depekto. Konti lang kasi sa kanila. Kaya maski matanda na, insecure pa rin. Hoy, hindi ako insecure ha. Hoy! Listado na kita, no? Itong gomer na to, nagpapalusot pa. Kung di ko pa alam, yung mga girlfriends mo sa Manila, binubugbog mo lahat. Kung di ba naman height of male insecurity yan, ano? Well, you have to put them in their right place. Narinig niyo ba yan, girls? Bugbugin na nga natin to sa gomer. Ako na mag-uumpisa. Ano? Beatrice! Mami, dito muna ako matutulog. Ayoko kina Judy eh. Halika na. Gusto mo ikuha kita ng kape? Matulog ka na lang kaya? Mami, dito muna kayo. Mami, hawakan niyo ako. Ayoko na sa disco. Ayoko na sa barkada. Ayoko na dito sa Maynila. Iha? Mami, tulungan niyo ako. Ano ba ang problema mo? Ewan ko. Basta ang alam ko, hindi na ako masaya. Wala na ako nakikitang silbi sa buhay eh. Bakit noon? Bata ako. Pag nadadapa ako, ihipan niyo lang tuhod ko. Nawawala ng sakit. Bakit ngayon hindi na? Dahil ba iba? May iba siyang babae? Wala naman kibabang problema, Mami eh. Nasa akin. Hindi naman ako nalulungkot dahil may kirita siya. Kaya ko naman tiisin yun eh. Nalulungkot ako dahil may kulang sa akin. Kung ano yun, kung bakit hindi ko alam. Basta alam ko may kulang. Kasi naman kayo ngayon, ginagawa niyong masyadong komplikado ang buhay. Kami ng papa mo nung panahon namin. Maski na hindi kami kasal. Hanggang sa tumanda na kami. At namatay siya. Walang naging ibang lalaki o babae para sa amin. Kontento na kami sa iisang pag-ibig. Ewan ko, kung meron pang mga taong ganyan sa panahong ito. Eh kasi ngayon, lalong-lalo na sa mga lalaki.
mas lalaki ang pakiramdam nila kung marami silang babae.